Okay. Magandang umaga, mga kapatid kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may konting hihilingin ako sa inyo. Paki-subscribe lang po sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po, paki-subscribe, Marlon Coret YouTube channel. Yun lang po, maraming salamat. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa umaga nito. Narito kami Panginoon para mag-aral sa iyong salita. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng mga makapakinig nitong minsay na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo, naming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa pangalawang Pedro, Kapitulo 3, versikulo 10 hanggang 13. Ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga nito. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 10. Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya ng isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay, at ang mga sangkap ay matutupok sa apoy, at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Yan ang sinasabi dito. Darating ang Panginoon na parang isang magnanakaw. Di natin alam yung pagdating ng ating Panginoon. Yan ang sinasabi dito. Darating ang Panginoon nga may dalang apoy. Yan ang sinasabi dito. Masusunog ang lahat ng bagay dito. Masusunog. Sinasabi rito. Yan. Ano ang gagawin natin ito? Pag dumating itong panahon ito. Dahil biglang darating ang ating Panginoon. Pag tayo ay hindi handa, ito ang nakakatakot sa mga hindi nakapaghanda. Yung pagdating ng ating Panginoon, yung pagbabalik ng ating Panginoon, dahil masusunog ang lahat, matutupok sa apoy. Dahil ang pagbalik ng Panginoon ay may dalang apoy. Pupunuin itong mundo na ito ng apoy. Kaya matutupok ang langit at lupa. Lahat, pati lahat ng masasama, matutupok. Yan ang rito. Yan ang sinasabi rito. Kaya ihanda ang ating sarili. Mga kapatid kaibigan, ngayon pa lang, ihanda na natin ating sarili. Kaya hindi natin alam ang pagdating ng ating Panginoon, ang pagbabalik ng ating Panginoon. Dahil para siyang magnanakaw. Hindi natin alam. Kaya mga kapatid kaibigan, itong salita ng Diyos, ito ay buhay at ito ay katotohanan. Paniwalaan natin ito. Ihanda ang ating sarili. Yan po ang ating gagawin. 11. Ito ang sinasabi dito sa 11. Yamang ang lahat ng mga bagay na ito ay mawawasak ng ganito. Ano ngang uri ng pagkatao ang nararapat sa inyo sa banal na pamumuhay at pagiging makadiyos. Yan ang sinasabi nito. Anong uring pamumuhay ang ating gagawin?
buti tayo, magpakabait tayo, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo. Ayan. Ayan ang paghanda sa ating sarili sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili. Dahil delikado itong panahon na to, pag bumalik ang Panginoon, hindi tayo nakapaghanda. Ang sabi dito, anong uring pamumuhay ang ating gagawin? Kaya magpakabanal tayo, lumapit tayo sa Diyos, magsisi tayo, pagsisihan natin ang lahat ng ating makasalanan. Ayan. Lumapit tayo sa Diyos. Humingi tayo ng tawad sa lahat ng ating makasalanan. Magbago tayo. Yan ang sinasabi, anong uring pamumuhay? Magpakabanal. Dahil ang Diyos ay higit na nakakaalam sa bawat isa sa atin. Magbago. Magbago tayo. Lumapit tayo sa Panginoon. Manalig tayo sa Panginoon. Tanggapin ang Panginoon na si Kristo. Yan. Yan ang ating gagawin. Dahil ang sinabi, anong uring pamumuhay? Magpakabanal. Yan. 12. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 12. Na hinihintay at pinagmamadali ang pagdating ng araw ng Diyos sa pagkat ang kalangitan na nagliliyab ay matutupok at ang mga sangkap ay matutunaw sa init. Lahat ng mga sangkap ay matutunaw sa init. Pati langit, lupa, matutunaw sa sobrang init nung pagbabalik ng ating Panginoon. Lahat ng sangkap matutunaw. Sabi rito. Kaya nga, mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Binibigyan tayo ng Diyos na pagkakataon nga tayo'y makapagsisisi at makapagbalik loob sa Kanya. Magbalik loob tayo sa Diyos. Gaano man tayo kasama, humingi tayo ng tawad. Pagsisihan ang lahat ng makasalanan. Magpuri tayo sa Diyos. Tanggapin ang Panginoon. Iyan ang paghahanda sa pagbabalik ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili hanggat may panahon pa. Hanggat ang Diyos ay nagmimensahe pa, paniwalaan natin ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay buhay at ito ay katotohanan. Mga kapatid, kaibigan, mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo ay mapahamak. Gusto ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Pero diferensya lang, ang tao ang may diferensya. Ayaw makinig sa salita ng Diyos, ayaw maniwala, ayaw tumanggap kay Kristo. Iyon ang diferensya. Mga kapatid, ihanda ang ating sarili ngayon pa lang, dahil darating ang Panginoon na hindi natin alam. Yan. Last verse 13. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 13. Ngunit ayon sa kanyang pangako ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa, kung saan ang katuwiran ay naninirahan. Anong sabi dito?
naghihintay tayo ng bagong langit, bagong lupa nga pinaghaharian ng katarungan. Yan ang ating hinihintay, yung pagbabalik ng ating Panginoon. Pero mga kapatid, kaibigan, ito ang nakakatakot sa mga hindi nakapaghanda. Dahil hindi nila alam ang kaligtasan. Kailangan mga kapatid, kaibigan, alam natin ang ating kaligtasan ngayong buhay pa tayo. Dahil ang kaligtasan ngayong oras na ito, pag kayo ay nakarinig nitong mensahe, pag kayo naniniwala itong mensahe na ito, paano ba maligtas ang tao? Ganito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan mga kapatid, kaibigan, ang ating gagawin. Manalig tayo kay Kristo, tanggapin natin si Kristo para pangalan natin ay makasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang maliligtas, yung mga pangalan nga nakasulat sa aklat ng buhay. Saan mabasa? Pahayag, Kapitulo 20, versikulo 15. Yan lang, mga pangalan lang na nakasulat sa aklat ng buhay. Yun lang ang maliligtas. Pero ang mga hindi naniniwala, hindi nakikinig sa salita ng Diyos, hindi tumanggap kay Kristo, wala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Saan ilalagay yung mga pangalan na hindi nakasulat sa aklat ng buhay? Itatapon sa lawa na apoy. Yan ang paglagyan ng mga taong mga hindi naniniwala, hindi tumanggap kay Kristo. Itatapon sa lawa na apoy na pangalawang kamatayan. Ayun ang impyerno. Yan, mga kapatid, kaibigan, paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling. Pag sinabi niya ay mangyayari at matutupad. Sunod natin gagawin, na tinanggap natin si Kristo. Anong gagawin natin? Magpabautismo. Sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak, sa ngalan ng Espiritu Santo. Dahil mahalaga ang bautismo. Paglubog, namatay ka kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay ka kasama ni Kristo. Kaya ikaw ay bagong nilalang na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Yan ang sinasabi sa pangalawang Korinto, Kapitulo 5, versikulo 17. Bagong nilalang ka na. Wala na ang dating pagkatao. Ikaw ay bago na. Ayan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Bagong nilalang na ang mga tumanggap kay Kristo, mga nabautismuhan. Bagong nilalang na yan. Sila ay nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Juan 5, versikulo 24. Wala nang hatol. Nakatawid na sa kamatayan, tungo sa buhay na walang hanggan. Ayan ang katiyakan, mga kapatid, kaibigan. Mga tumanggap kay Kristo, mga nabautismuhan, mga sumusunod sa utos ng Diyos. Mahalaga rin ang utos. Dahil ang sabi sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayong nakikilala natin ang Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan, mga kapatid, kaibigan, kung totoong nakakilala sa Diyos, sundin ang utos ng Diyos.
Eh, ang sabi ni Kristo sa Juan 14, versikulo 15, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan ang sinasabi ng ating Panginoon. Hindi niya sinabi, binura ko na ang aking utos. Hindi niya sinabi yun. Eh, patupad ang kanyang utos. Dahil nasa utos ang palatandaan ng Diyos. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang ikapitong araw. Yung Sabat. Yan, palatandaan ng Diyos yan. Dahil ang ikapitong araw, banal na araw yan. Ipinagpahinga ng Diyos yan. Bakit nagpahinga ang Diyos? Napapagod ang Diyos? Hindi napapagod ang Diyos. Dahil ang Diyos ay makapangyarihan. Bakit nagpahinga? Tayong kanyang mga anak, tayong kanyang mga nilalang, dapat sumunod tulad ng Diyos. Magpahinga din tayo. Anong ibig sabihin ng pahinga? Matulog ka? Hindi. Magsamba ka sa Kanya. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Kaya nilagyan niya ng palatandaan. Ang palatandaan ng Diyos ang ikapitong araw, yung Sabat. Nga, ang sabi, kilala ninyo ako, kilala ko kayo. Nga ako ang inyong Diyos, kayo ang aking mga nilalang. O. Tayo, mga nilalang tayo ng Diyos. Mga anak tayo ng Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, sa bagong lupa, ang sambaron ay Sabat. Itong ating pinag-aralan, naghintay tayo sa bagong langit, bagong lupa. Doon tayo magpapatuloy sa pagsamba sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Saan mababasa na may samba sa bagong langit, bagong lupa? Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23. Sa versikulo 22, mababasa mo ang bagong langit, bagong lupa. Sa versikulo 23, mababasa mo ang araw ng Sabat. Sabat, ikapitong araw. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Mukhaan, harapan. Nakikita natin ang Diyos na ating sinasamba. Doon tayo magpapatuloy sa pagpupuri at pagsamba sa Diyos. Sa bagong langit, bagong lupa, nga pinaghaharian ng katarungan. Tinuturuan tayo na kumpleto. Dito pa lang sa lupa, tinuturuan na tayo. Para makapunta tayo roon sa bagong langit, bagong lupa, alam na natin nga ang samba roon ay Sabat. Sabat ang samba roon. Basahin natin, Isaiah 66. Versikulo 23. Sabat ang nakalagay. Isaiah 66, versikulo 23. Umpisahan ko sa 22 hanggang 23. Sapagkat kung paanong ang mga bagong langit at ang bagong lupa at bagong lupa na aking lilikhain ay mananatili sa harapan ko. Sabi ng Panginoon, gayon mananatili ang inyong lahi at ang inyong pangalan. Yan ang sinasabi sa 22. Mananatili ang pangalan.
Ibig sabihin, wala ng kamatayan. Buhay na walang hanggan. Mananatili. Yan ang ibig sabihin nito. 23, ito ang sinasabi. At mula sa bagong buwan hanggang sa isa pang bagong buwan, at mula sa isang sabat hanggang sa isa pang sabat. Paroroon ang lahat ng laman upang sumamba sa harapan ko, sabi ng Panginoon. Sabat, samba, hindi linggo. Ayan. Tinuturuan tayo ng Diyos. Pag nakapunta tayo sa bagong langit, alam na natin nga magsamba tayo roon sa Panginoon sa Sabat, araw ng Sabat. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu, sa katotohanan. Kaya mga kapatid, kaibigan, kumplito ang itinuro ng Diyos. Tagapagligtas. Sino tagapagligtas? Si Jesucristo. Walang ibang tagapagligtas. Kaya ipinakilala ko dito sa buong mundo na si Jesucristo lamang ang tagapagligtas, wala nang iba. Yan mga kapatid, kaibigan. Si Jesucristo ang tagapagligtas. Pero ang Ama may utos. Ipatupad ang utos, sabi ng ating Panginoong Jesucristo. Tukdin natin ang kanyang mga utos. Dahil naglagay ang Diyos ng palatandaan. Tandaan natin yan. Ang palatandaan ng Diyos ay Sabat, ikapitong araw. Dahil ipinagpahinga ng Diyos yan. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Kaya tayo mga nilalang, tayo mga anak, huwag tayo sumasalangsang. Paniwalaan natin ito. Dahil ito ay katotohanan. Wala itong halo nga kasinungalingan. Ang Diyos ay di marunong magsinungaling. Ang salita ng Diyos ay buhay. Yan, mga kapatid, kaibigan. Mahal tayo ng Diyos. Ayaw ng Diyos na tayo mapahamak. Gusto ng Diyos ang tayo maligtas. Kaya nga ipinadala ang kanyang bugtong na anak dito sa lupa para tayo ay iligtas, para bayaran ang ating mga kasalanan. Ano ang binayad ng ating kasalanan? Buhay ng ating Panginoon. Ano ang hinugas? Dugo ng ating Panginoon. Kaya ang kaligtasan napakahalaga. Hindi to kaya bilhin ng kahit sinong mayaman. Sa buong mundo, kaya bilhin ang kaligtasan. Dahil buhay ng ating Panginoon ang ibinayad nito. Mga kapatid, kaibigan, hindi pa huli ang lahat. Paniwalaan natin ito. Tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Hanggang dito lang tayo, mga kapatid, kaibigan. Paki-subscribe lang sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala ang ating Panginoong Jesucristo na ating Panginoong tagapagligtas. Yun lang po. Maraming salamat. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong umagang ito. Basbasan mo po, Panginoon, ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng nakakarinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Alisin po.